Ito kami, Panginoon, para pakinggan, tanggapin, Panginoon, na yung mga salita. Dahil alam po namin, O Diyos, na ito po ay kailangan namin sa kapanahunan ngayon. Pagpalain mo po ang aming pag-aaral na ito. Buksan mo ang aming isipan at ang aming puso. Yakapin mo kami ng iyong banal na Espiritu Santo upang mga salita mo, Panginoon, na aming mapakinggan ay huwag pong masayang. Salamat po, Panginoon, kung meron ka pong nakitang karumihan, kasalanan, patawarin ninyo kami, at sa tanghaling ito, Panginoon, kami po ay mapuno ng pagpapala, kagalakan, kapayapaan, katyagaan, kabutihan, kahinahunan, at pagmamahal, Panginoon, sa aming kapwa, at ganun din po sa inyo, Panginoon. Salamat po, pagpalain mo ang bawat sa amin. Ito po ang aking dalangin sa pangalan na Jesus. Amen. Upo po tayo. Praise God. Ayan. Magandang umaga muli. Sigurado kayo? para hindi tayo siguradong magandang umaga. Purihin ang Panginoon. Praise God. Kasi ano yung ano ko? Mayroon akong parigalo ngayon Isa sa babae at saka isa sa lalaki. Ayan. Ito po ay nagkahalaga ng 2,120 ang bawat isa. Mayroon po mamaya makatanggap nito. Yan. Isa yan sa babae at isa sa lalaki. Okay, tuloy tayo sa ating panghuling tema sa month of February na ang pamagat ay parang nakakalimutan nyo na agad. Isa lang yung pruta, baka mamaya dalawa yung pururot na yun. Parang hindi kayo mabunga. Praise God. Sino ba nalulungkot sa panahon ng tag-ani? Sa panahon ng harvest time? Di ba wala? Ang lahat ay masaya. Amen. Sino yung nagugutom? Sa panahon ng kasaganaan? Di ba wala? Praise God. Pero parang, andyan pa ba kayo? Hindi kayo sigurado. Hallelujah. Purihin ang Panginoon. No? Ang panahon po natin ngayon ay panahon ito ng pag-harvest. No? Panahon na ang bunga ng ating mga itinatanim ay handa ng anihin. Praise God. At ito po ay nagpapatukoy sa ating buhay bilang mga Kristiyano. Okay, be fruitful. Psalms chapter 1, verse 1 hanggang 6. Praise God. Mapalad ang taong hindi nakikinig sa payo ng masama. Now, napakahalaga po ng advice. Napakahalaga po ng pagpapayo. At itong mga pagpapayong ito ay palagi nating naririnig sa ating mga parents, sa ating mga magulang, sa ating mga friend o mga kaibigan. No? Lagi natin ito maririnig. Kaya napakahalaga nito. Ba't ang sinasabi ditong advice? No? Maaari po natin itong piliin kasi hindi lahat ng advice ay nakakabuti. Hindi lahat ng advice ay nakakatulong. But ang Biblia ay tuwiran na nagtuturo sa atin na palagi nating pakinggan. It means, wala po itong mintis. Wala po itong masamang reaksyon sa buhay natin. Kaya itong si Haring David, makikita natin. Ang kanyang buhay ay punong-puno ng pagtatagumpay. Sa pamamagitan ng isang
pastol sa pamamagitan ng isang pusong mababa sa isang taong tapat at nais na magpagamit sa Diyos, makikita natin ang bunga ng pagtatagumpay sa kanyang buhay. Ito po yung halimbawa na iniwan sa atin ni Haring David. First is mapalad ang mga taong hindi nakikinig sa payo ng masama. No? O sumunod man lamang sa kanilang maling halimbawa. Praise God. Sa linggong ito, mga kapatid, tutulungan tayo ng Panginoon kung paano magpasya. Amen. Sasamahan tayo ng Panginoon kung paano tayo pumili. Whatever selected in our life, either bad or no, pwede natin itong gawin ngayong linggo. Ngayon ay next week, no? March na. March. No? Magtatatlong buwan na ang papasok sa year 2024. Praise God. Napakahalaga po nito sa ating mga kapatid. Ang sabi dito, hindi siya sumasama o hindi siya nakikisama sa mga kumukutya at hindi nakikisangkot sa gawaing masama. Ito po yung itinuturo sa atin ng Biblia. John chapter 15, verse 7 and 8. Juan, kapitulo 15. Ang mga talata niya ay 7 hanggang 8. Tingnan natin ang sabi dito ng ating Panginoon. Kung mananatili kayo sa akin at mananatili sa inyo ang aking mga salita, hingin ninyo ang anumang nais ninyo at ibibigay iyon sa inyo. If you remain in me and my word, no, kung kayo ay nanatili sa akin at nananatili kayo sa aking mga salita, ano sabi niya? Ask whatever you want. Hingin natin ang nais nating maibigan. Ito po'y karapatan natin. Sabihin mo nga sa katabi mo, meron kang karapatan. No? Kaya dapat hindi natin itiwin na walang bahala. No? Dapat matutunan at malalaman natin ito bilang mga Kristiyano. Kasi ito ay hindi para sa mga unbeliever. Hindi po ito para doon sa mga tao sa labas. Sabihin mo sa katabi mo, naintindihan mo ba yun? Praise God. Praise the Lord. Para ito sa atin. Sabi niya, kapag ang aking salita ay nananatili sa inyo, hingin ninyo ang inyong, ano sabi niya? Whatever you want, and it will be done for you. At gagawin ko ito para sa inyo o para sa iyo. Sabi niya sa verse 8, na pararangalan ang aking Ama kung kayo'y masaganang nagbubunga bilang aking mga alagad.
Ang plano ng Diyos sa buhay natin, bago pa man tayo magiging mga Kristiyano, tinanggap natin ang ating Panginoon, napakinggan natin ang kanyang mga salita. Ang katunayan na tayo nagiging Kristiyano, nung isinuko natin ang ating buhay sa Diyos, at ang pangako ng Diyos ng kanyang banal na Espiritu Santo ay ibibigay niya sa atin. Ito po yung katotohanan o ang katunayan na ang plano ng Diyos sa atin, tayo ay kanyang pagpapalain. Kaya dapat po mga kapatid, maunawaan natin mabuti ang buhay ng isang Kristiyano. Ang tunay na Kristiyano ay palaging sumusunod, nakikinig. Ano ang sabi doon sa verse 3 ng Psalms chapter 1? Ano sabi niya? Ang katulad niya ay isang puno na nakatanim sa tabi ng spring of water, sa mga daluyan, sa mga bukal ng malamig, malinis na tubig. Ito po yung pangako ng Diyos sa atin. Praise God. Kaya dapat alam natin ang ating mga karapatan. Sabihin mo nga sa katabi mo, may karapatan ka. Ano itong karapatang ito? No? May karapatan kang tanggapin ng pagpapala. Amen? May karapatan tayong humingi. May karapatan tayong magsalita. May karapatan tayong idulog sa Diyos. At ang lahat ng ito ay kayang ibigay ng Panginoon sa atin. Kapag lagi tayong nakikinig sa salita ng Diyos, at ang salita ng Diyos ay ipinamumuhay natin, sabi niya, anumang nais ninyo, anumang gusto ninyo, ay ibibigay ko sa inyo. Praise God. Dito nagpapakita na ang Diyos ay wala siyang kinikilingan. Ang Diyos ay nagiging kasama natin sa panahon na tayo ay sumusunod sa kanyang kalooban. Kung minsan hindi pa rin natin maintindihan at maunawaan ng lubos itong salitang ito, na hingin ninyo ang inyong maibigan at ipagkaloob sa inyo. Baka mamaya isipin natin, pastor, yun naman pala ang sabi ng Panginoon. Hingin ko ang aking magustuhan, hingin ko ang aking maibigan, at ipagkaloob niya sa akin. Praise God. Kaya kuminsan kapag mayroon tayong kahilingan, mayroon tayong nais makamtan sa buhay natin, na hindi natin natatanggap mula sa Panginoon, ito ay nagpapatunay o nagpapakita ng mga bagay na hindi natin natatanggap, na hinihingi natin sa Kanya, ito ay hindi niya kalooban. Hindi binibigay sa atin ng ating Panginoon dahil alam niya na mga ganitong bagay, ito ang gagamitin ni Satan. Ito ang mga pamamaraan upang hindi tayo makapagpapatuloy sa ating paglilingkod sa Diyos. Praise God. Lagi natin hinahambing ang ating mga anak. No? Minsan may mga magulang sinasabi nila, anak ko talaga, spoiled. Sabihin nga natin salitang spoiled. Pag sinasabi natin spoiled egg, ano sa Tagalog? No, pag sinasabi natin spoiled meat, ano sa Tagalog? Di ba? Ayaw kasi ng Diyos. No? Kaya kuminsan parang natutuwa pa tayong mga magulang na tawagin yung ating mga, ano ba itong ginawa mo sa anak mo? Masyadong spoiled. Ini-spoiled mo?
Hindi ganun ang Diyos. Hindi ganun ang Panginoon. Ang ating Diyos ay tama. Amen? Tama siya. Hindi siya nagkakamali. Tayo isang makasalanan na lumalapit sa Diyos. Bakit pinahintulot ng Panginoon na bilang isang makasalanan, gusto niyang tayo lumapit sa Kanya? Para tayo Kanyang linisin. No? Ang sabi dito sa bandang itaas ng John chapter 15, no? Yung mga sanga na hindi namumunga, nililinis yan. Para dumami lalo ang kanilang bunga. Praise God. Alam nyo ba, ang konklusyon ng puno na nakita ni King David, doon sa Psalms chapter 1, verse 3, alam nyo ba kung anong puno yon? Binigyang konklusyon dito yan ni John. Sa chapter 15, verse 7. O, chapter 15, verse 1, ang sabi niya, kayo ang tunay na puno ng ubas. I'm sorry. Kayo ang tunay, ako ang tunay, I'm sorry. No? Dahil sa ating mga nakikinig, I'm sorry. Mali yung aking sinabi. Anong sabi dun sa verse 1? Ang sabi ng Panginoon, ako ang tunay na puno ng ubas. At kayo ang mga sanga. Walang sanga na magproduce ng bunga na nakahiwalay sa puno. At ang mga sanga, ang sabi niya rito na hindi nagbubunga, anong ginagawa niya? Pinuputol niya, inaalis niya. Kaya kung minsan yung ating mga pag-uugali na hindi tama, binabaklas siya ng Panginoon, inaalis siya ng Panginoon. Yung ating minsan mga katuwiran, yung ating minsan mga rason, inaalis siya lahat ng Diyos, nililinis niya lahat yan. Dahil ang gusto ng Diyos na tayo, ikaw, ako, tayong lahat ay Kanyang i-bless. At ang sinasabi ditong bless o pagpapala ay nanggagaling lahat ito sa salita ng Panginoon. Ang salita ng Diyos ay buhay na pangako. Isang pangako na maaari mong paniwalaan. Isang pangako na maaari mong asahan. Na kapag ito ay sinasagawa natin, makikita natin ang resulta nito sa ating mga buhay. Di ba sabi doon sa verse 3, ang katulad niya isang puno na nakatanim sa tabi ng batisan, laging sariwa ang dahon at namumunga sa kapanahunan. Sa bandang huli sabi niya, at anuman ang kanyang gagawin, siya ay nakatitiyak na magtatagumpay. Gusto ba natin na magtagumpay? Huwag tayong humiwalay sa salita ng Diyos. Ngayong linggo ito, ngayong buwan na ito, pinag-uusapan natin, ang tema natin sa ibabaw ng pulpitong ito, isang Kristiyano na mabunga, isang Kristiyanong malago, isang Kristiyanong mananagumpay, isang Kristiyano na pinagpala. Kaya dapat lagi tayo, their presence, sabi niya yung ating presensya lagi, ay nasa kapangyarihan ng Diyos. Paano mangyari ito, Pastor? Dapat lagi tayong nakababad sa presensya ng Diyos. Lagi tayong nakatingin sa mga pangako ng ating Panginoon. Ginagrab natin palagi, niyayakap natin palagi ang salita ng Diyos, sapagkat ang salita na ito ay siyang gagamitin ng Panginoon upang ako, ikaw, at ang lahat ng kanyang mga anak ay kanyang pagpapalain. Blessing. Blessing. Ngayon kung may mga struggles, may mga pagsubok ka sa buhay na dinadaanan mo ngayon, ito ay pamamaraan ng Diyos. Ito ay kalooban ng Panginoon. Hallelujah. Nililinis ka niya. Inaalis niya yung mga bagay na hindi karapat-dapat para sa iyo. Kaya ngayon pa lang simulan mo na, mag-isip ka na, magplano ka na sa buhay mo. Itong dalawang talatang ito sa Psalms chapter 1,
Verse 3 and 4. Praise God. Ano yung sabi niya sa mga taong laging nakababad sa presensya ng Diyos? Katulad ng puno, laging sariwang dahon, namumunga sa kapanahunan. Pero kapag ini-ignore mo lang ang salita ng Diyos, hindi mo isinasa puso, pinapakinggan mo lang, pagpasok dito, labas dito. Ano ba yung disenyo ng tenga natin? Di ba lahat hindi yan pasok dito, labasan dito. O pasukan dito, labasan dito. Dapat ina-absorb natin. Praise God. Fertilizer sa isang puno. Di ba kapag tayo mag-trim, pag tayo may mga garden, may mga bulaklak, di ba? Binigyan mo na ng pataba. Pineltilize mo na lahat. Inabunuhan mo na. Hindi pa rin tumataba. Sino may problema? Hindi ikaw. Yung puno. Baka doon sa ilalim niyan ay mayroong kumakain ng kanyang mga ugat. O baka kaya hindi niya tinatanggap. Pero hindi pwedeng mangyari. Kasi kapag ang isang puno, ang isang halaman, ay lalagyan mo ng pataba, mga ilang araw lang, makikita mo yung result. Makikita mo yung resulta nito sa kanyang growth, sa kanyang paglago. Praise God. Maraming Kristiyano sa panahon natin ngayon, pag tingnan mo, hindi malago eh. Bakit kamo? Pananalita pa lang. Sablay na tayo. Amen? Pag-uugali pa lang. Araw-araw na pamumuhay natin, sabit na. Paano tayo pagpapalain ng Diyos? O saan ka ngayon hinambing ng Panginoon? Doon ba sa puno na malago, sariwang dahon, o doon sa verse 4? Ano sabi sa verse 4? Ay ano? Hindi gayon ang sinumang gumagawa ng masama. Kaya huwag nating ipilit. Huwag mo ipilit. Kasi ang sabi ng salita ng Diyos, hindi ganon. Tingnan mo yung katabi mo. Sabi mo ba sa kanya, hindi ganon. Hindi ganon. Kung minsan nakala natin, mas marunong pa tayo sa Diyos. Kung minsan gumagawa tayo ng mga sarili nating alternatibong mga pamamaraan. No! Kaya nga ibinigay ang Biblia. Kaya nga ang Biblia sa panahon natin ngayon ay bukas. Para malaya tayong magsaliksik. Malaya tayong magbasa. Malaya tayong mag-isip. Malaya tayong i-apply ito sa ating mga pamumuhay sa araw-araw. Hindi ganun ang masama. Masama yan, hindi nakikinig. Masama, hindi sumusunod. Ano pa ba? Iba yung kanyang daan na tinatahak. Ipa. Hindi gayon ang sino mang gumagawa ng masama. Ito'y tulad ng purihin ng Panginoon. Ganun katindi si Haring David. Ang halimbawa niya doon sa taong masama ay ipa. Kaya nga nung mag-aaway sila ni Goliath di ba? Nung magkaroon sila ng war ni Goliath. Sabi niya, ikaw, hawak mo sandata. Pero sabi niya, mayroon akong hawak. Salita ng Diyos. Minsan pa parang walang direksyon ang buhay natin, wala tayong sariling plano, walang katiyakan, walang patutunguhan. Wala, lahat wala. Kung titignan mo talaga. Ang sabi ng chapter 37 yata ng Psalms, kung susundan mo, I think Romans chapter 1, ang kanilang buhay ay gusot. Walang direksyon, walang patutunguhan. Ito ay makikita natin sa isang pangit na halimbawa sa mga unbeliever. Sa mga hindi sumasampalataya. Tandaan po natin mga kapatid, ang pangakong ito
hindi ito para sa mga unbeliever. Para ito sa atin, sa iyo, sa susunod na mga henerasyon, sa mga anak mo, sa mga apo mo, sa apo ng iyong apo, at apo mo sa tuhod. Imagine mo, ilang taon na isinulat itong Psalms, panahon pa ni David. Pero hanggang ngayon, hindi lumuluma, hindi kumukupas. Sabi ni San Pedro, ang buhay natin ay parang, sabi niya, parang damo. Hindi yung damo na yung hinihit-hit ng mga damuho. Hindi yun. Mga binatang lalaki, sabihin mo nga sa katabi mong binata, huwag kang damuho. Praise God. Yung rugby, para lang yan sa sapatos at chinilas. Kaya kapag ikaw nagsisingot ng rugby, ang mukha mo para ng sapatos at chinilas. Praise God. Ang damo nalalanta. Tinatangay ng hangin. Nawawala. Pero ang salita ng Diyos ay hindi mawawala kailanman. Praise God. Napakaligaya at kahanga-hanga na tayo'y nagsasama-sama. Sama-sama tayo nagpupuri. Kinikilala natin ang kapangyarihan ng Diyos sa ating kalagitnaan. Na ang Diyos na ito, na sinasabi ng Biblia, hindi lumiliban sa kanyang mga pangako. Ang Diyos ay hindi nagsisinungaling. Siya ay tapat. Kapag sinabi niya ito, gagawin niya. Ang tanong, ginagawa ba natin ang gusto ng Diyos sa buhay natin? Kaya yun yung dahilan kung bakit hanggang ngayon ang ating buhay ay nagiging miserable. Parang sanay na tayo sa ganitong klase ng buhay. Lumaki tayo sa ganito. Nagkaroon tayo ng pag-iisip. Nakatira tayo sa ganito. Hanggang sa lumaki tayo, nag-asawa, nagkaroon ng pamilya, nagkaroon ng anak. Ipamamana pa ba natin sa ating mga anak itong mga bagay na ito na walang kabuluhan? Sabihin mo sa katabi mo, magbago ka. Praise God. Yun lang naman ang kailangan ng Diyos. Hindi ka kasi nagbabago. Nagbago ka lang ng pwesto. Para tayo mga taong lansangan. Pag hinuli ng mga pulis sa kabilang tulay, lipat sa kabilang tulay. Praise God. Napakahalaga ng salita ng Diyos sa kapanahunan natin ngayon, mga kapatid. At ito ang mga bagay na dapat bigyan nating halaga. Ang salita ng Diyos. Huwag tayong tumulad sa mga tao na walang sariling desisyon. Pabago-bago ang isip. Walang katiyakan. Walang patutunguhan ng kanilang buhay. Para bagang nabubuhay lang sila para ngayon. Wala na silang buhay para sa kinabukasan. Ano man ang panahon. Ang sabi niya sa verse 3, siya'y namumunga sa takdang panahon. Praise God. Ito'y nagpapakita ng ating Panginoon. Ni minsan, hindi siya nagkulang sa atin. Purihin ng Diyos. Karapatan, number 1. Tandaan mo yan. Mayroon kang karapatan. As a children. As a son of God. Anak ka ng Diyos. Anak ka ng Panginoon. No? I-declared mo itong mga salitang ito. Yakapin mo ito, hawakan mo. I-claim mo ito palagi, araw-araw. Huwag kang humiwalay dito. Huwag kang lumayo dito. Lagi mo itong kasama. Magkaroon ka lagi ng takot sa Panginoon. Proverbs chapter 1 verse 3. The fear of the Lord is a beginning of wisdom. Matakot Diyos dahil ito ang simula ng iyong karunungan. Kapag lumalakad ka sa karunungan, laging katabi mo ang salita ng Diyos. At kapag lagi mo katabi ang salita ng Diyos na ito, itong salita ng Panginoon,
na lagi mong kasama. Siyang maghahatid sa iyo sa pagtatagumpay. Siyang magdadala sa iyo sa tunay na pagpapala. At siyang magdala sa iyo sa kapayapaan at pagtatagumpay na hinahangad mo sa buhay mo bilang anak ng Diyos. Praise God, karapatan. Verse 5. Ayan. Gusto mo bang dumaan sa judgment? Minsan itong mga taong dadaan sa judgment, sila yung mga taong ina-admit nila, mali ako, makasalanan ako. Di ba sabi niyo, sa araw ng paghukom, parusa niya ay nakalaan. Siya ay hihiwalay sa grupo ng mga banal. Praise God. Parang hindi pwedeng magsama ang liwanag at sa panahon natin ngayon, parang sinasama natin yung dalawang yan eh. Gagawa tayo ng mabuti. Gagawa tayo ng masama. Hindi pwedeng magsama ang araw at buwan. Ito yung tinutukoy ng verse 5. Nang ibig sabihin nito, i-separate natin, ihiwalay natin ang ating sarili mula sa kasalanan tungo sa isang makadiyos na pamumuhay. Sabihin mo nga sa katabi mo, kaya mo yan. Kaya mo yan. Praise God. Nakaya mo yung, hindi mo nga lang namalayan eh. Kinaya mo yung ilang taong pagsubok, ilang taong paghihirap, kinaya mo. Ngayon pa kaya, na may relasyon ka na sa Diyos, kilala mo na siya bilang Panginoon, Diyos at tagapagligtas sa buhay mo. Praise God. Hihiwalay ka pa ba sa Kanya? No? Purihin ang Panginoon. Sa araw na paghukom, parusa niya ay nakalaan. Gusto ba natin ng blessing? Number 1, dapat alam natin yung karapatan natin as son of God, children of God. No? Ang karapatan ito, ang sinabi niya rito ay pagpapala. Sabi niya sa verse 5, sa araw na paghukom, parusa niya ay nakalaan. Ihiwalay siya sa grupo ng mga banal. Ngayon linggo, isipin natin ang pagpapala. Ngayon linggo, gumawa tayo ng mga blessings sa buhay natin. Amen. Praise God. Sinong gagawa ng para sa'yo? Hindi naman pwede ibang tao. Amen. Di ba? Gagawa ka ng bahay, wala ka nang pambayad eh. Dami mo pang, ikaw mismo ang gagawa. Gusto mo ba ng pagpapala? O gumawa ka ng blessing. Gumawa ka ng pagpapala. Praise God. Huwag kang humiwalay sa Diyos. Huwag kang lumayo sa Panginoon. At ikaw ay Kanyang pagpapalain. Ang karapatan dito, yung blessing na sinasabi ko. Yung pagpapala na sinasabi ko. Tandaan natin kapag tayo ay laging nasa kapangyarihan ng Diyos. Sabi niya, when you walk with God, you never disappear. Sabi nga po natin, when you walk with God, you'll never disappear. Ngayon, kung lumalakad ka na hindi mo kasama ang Diyos, wala na. No? Hindi naman, pastor, hindi naman disappear. Lagi lang kami mag-a-appear. Sino yung ka-appear mo? Give me 5, man. Baka mo may sisetan yan. Lumakad tayo. Lumakad tayo. Huwag tayong humiwalay.
Si Jesus ang ating pinakapuno. Tayo naman ay kanyang mga sanga. No? Ang sabi niya doon sa verse 8 ng chapter 15 ng John, nagagalak, natutuwa ang Ama kapag nakita niya na ikaw ay nagbubunga ng sagana. Hallelujah. Praise God. Kita tayo, tagal na natin din nagkita eh. Nang magkita tayo, magkasalubong tayo, mapula mata mo. Pagtapos, susuray-suray ka. Sasabihin mo sa akin, pare, o kita mo, hindi na pastor eh, pare, give me 5 pare. Wow. Hindi mabunga ang buhay natin. Amen. Mga living things. Yung mga living things, sabi ni Pastor Dennis, sila yung mga bagay na lumalago. Ngayon, kung patay ka na, huwag mo nang humiling. Huwag ka nang humiling na ikaw ay lalago pa. Purihin ang Panginoon. Tiyak ang kaparusahan. Ngayon linggo, hanapin natin ang pagtatagumpay. Hanapin natin ang pagpapala. Gumawa ka. Gumawa ka sa kalooban ng Diyos. Gumawa ka kung ano ang sinasabi ng Panginoon sa iyo. At ang kahantungan nito, ang dulo nito, ikaw ay kanyang pagpapalain. Verse 6, panghuli. Sa taong matuwid. Praise God. Napakaganda nitong mensaheng ito. No? Sa taong matuwid, si Yahweh ang pumapatnubay. Ngunit sa taong masama, kapahamakan ang kahahantungan. Ngayong umaga, mga kapatid, napakalinaw ng ating tema ngayon, month of February. Kung hindi pa rin natin naunawaan, humingi tayo sa Diyos. Dumulog tayo sa Panginoon. Hingi natin ang kanyang patnubay. Kausapin natin siya. Through prayer, through Bible, reading every day, prayer every day, sharing gospel sa lahat ng ating mga kaibigan. Kapag ito ginawa natin, walang rason. Walang rason na ikaw ay hindi niya pagpapalain. Huwag na tayong gumawa ng ating sarili. Di ba, panghuli? Ito kasi yung tema natin next week. Now, month of March. Now, share your love. Di ba? Praise God. Share. Mag-share ka naman ng pag-ibig mo. Praise God. Oh. Yun yung ating tema, month of February. Nakukuha natin ito sa sa 1 Corinthians chapter 13. Di ba? Tingnan nyo mabuti. Sabi ni Paul, kung ako man, chapter 13, verse 1. Sabi niya, kung ako man, sige nga Bert, pakalagay mo Bert. Mabilis yan siya, Bert sa eh. Ayan. Yan I speak the language of men and of angel, but do not have love. Tingnan nyo mabuti. Makapagsalita man ako ng salita ng mga tao at ng mga anghel, kung wala naman akong love, hindi nyo ba napapansin yun, mga kapatid? Basta nyo mabuti yung Bible. Ibig sabihin pala, pastor, hindi. Tingnan nyo pa. Verse 2. Ayan o. If I have the gift
of prophecy and understand all mysteries and all knowledge. And if I have all faith so that I can move mountain, but don't have love, I am nothing. Nothing. Mapapansin niyo, hindi ko muna i-elaborate ng tama ito. Napapansin niyo kung bakit nagiging walang kabuluhan ang lahat ng bagay na sinasabi ni Paul dito sa verse 1 and verse 2 ng chapter 13. Tingnan ninyo yung kanyang mga salita. Laging naka-indicate doon yung salitang I. It means, yung ating mga ginagawa na without love, ang tawag dyan ay ako. At kapag ikaw ang gumawa, walang saysayan. Walang kabuluhan. Imagine mo makapagpapalipat ka ng bundok. Mayroon ka pananampalataya. Makapagsalita ka ng any language, mga salita ng tao. Lahat alam mo pero wala kang love. It's nothing. Ano sabi ni Matt Monroe? Ano sabi ng kanta niya? I who have nothing. I who have no one. Sabihin mo sa katabi mo, nandiyan ka pa ba? Di ba? Magkaroon lang ng kabuluhan ng lahat ng bagay na ito kung mayroon kang love. Saan galing yung love? Sa sarili mo? No! Saan? Next month, share your love. Amen? Praise God. Kaya sabi dun sa 13:13, ang tatlong ito ay mananatili. Pananampalataya, pag-asa, pag-ibig. Ngunit, ang pinaka-the best, sabihin mo nga sa sarili sabihin mo, ang pinaka-the best ay ang love. Praise God. Purihin ang Panginoon. Amen. Bago tayo dumako sa prayer, five minutes lang. Saan ba yung panglalaki dito? Pareho lang? Okay, kasi 1 month natin na inaral itong Psalms chapter 1, verse 1 to 6. Ngayon, kung sino yung maka-memorize nito, bibigay ko sa kanyang isa. Walang hawak, ha? Nakapikit. O sabihin mo sa katabi mo, ano? Ano na? Ha? Memorize Psalms chapter 1, verse 1 to 6. Amen. Go! Wala. O, bilang tayo. 1, 2, 3, 4. Wala. Sabihin mo nga sa katabi mo, ano ka ba? Namamaot na si pastor eh. Bali wala pa rin yung tinuturo. Imagine mo sa loob ng 1 linggo may 7 araw. Kaya ako minsan, pag nagsasalita dito si pastor eh, Romans chapter 13, verse 11. Okay, lagay, Bert. Maganda ito ha. Memory verse nito. 13:11.
Ayan. Beside the knowing the time. Dapat alam natin yung panahon ngayon. Sabi mo sa katabi mo, alam mo na bang panahon ngayon? It is already the hour for you to wake up. Ito na yung panahon na dapat na tayong magising. Sabihin mo sa katabi mo ng malakas, "Hoy, gising!" Ang bihira talaga ako. Praise God. Malapit na dumating ang Panginoon, papinggoy-pinggoy pa tayo. Alam mo ba, ang panahon ngayon, ito yung panahon na tayo dapat nang magising. Wake up from sleep. Dapat tayo magising sa ating, mahimbing ba o mababaw lang na pagkatulog? Amen? Praise God. Oh, for now our salvation is near. Napakalapit na ng kaligtasan, mga kapatid. This is the time to wake up. Gumising tayo. Nasa kamay mo nakasalalay. Nasa mga talampakan mo nakalagay. Ang kaligtasan, ang pagpapala, ang pagkakaisa, at ang pag-ibig na galing sa ating Panginoon. Pero ano yung ginagawa natin? Tulog ng tulog, puyat. Kain ng kain. Mataba naman, hindi naman payat. Amen. Oh. Sabi niya, for now, our salvation is near. Then we first believe. Tayo yung unang mga nananalig. Tayo yung mga unang nakatanggap. Tayo yung binigyan ng Diyos ng isang malinaw na isip, isang malinaw na paningin upang makita natin ang kahalagahan na ginawa ng Diyos sa buhay natin. Huwag na natin baliktarin ito, huwag na natin ibahin ito. Sundin natin ang sinasabi ng Biblia. Ganapin natin ang sinasabi ng salita ng Diyos. At ikaw, ako, tayong lahat ay makaka-encounter ng mga pagpapala, mga pangako at biyaya na sinasabi ng ating Panginoon. Kaya hanggang ngayon ang ating buhay, hindi pa rin tayo pinagpapala, mga kapatid. Kasi pala tayo ng pala. Praise God. Simpleng bagay hindi natin natututunan. Hindi sa sinasabi ko na wala kayong, mga mas matalino pa kayo, mga kapatid. Ang kulang na nga lang ay yung ating pagtutok. Bumili tayo ng electric fan pagkatapos ibinuga mo sa likod. Saan pupunta yung hangin? Patalikod lahat ng electric fan. Tapos bilang, dito tayo lahat, pawis na pawis, biglang may pumasok. Ano sasabihin ng biglang pumasok? Ano ba ito mga taga-silanganan? Nag-electric fan, nakatalikod lahat? I-apply natin ng tama, ang salita ng Diyos. Panahon na. Napakaganda nitong mensaheng ito. No? Beside this knowing, it's time of, already hour for your to wake up. Oras na para tayo magising. Magising. Praise God na kung minsan para tayong walang kamuwang-muwang sa mundo. Parang, praise God. Sabi mo sa katabi mo, kapatid, mahal ka ng Diyos. Mahal tayo ng Panginoon. Nasa mga kamay natin. Nasa ating talampakan ang kaligtasan ng mundong ito. Yung ating future, yung ating pamahalaan, yung ating komunidad, ang iyong mga kaibigan, ang iyong mga kakilala, ang iyong mga pamilya, nasa kamay mo ang kanilang kaligtasan. Kaya wake up. Wake up. Praise God. Sabi ni Matt Monroe, every day wake up, every day stand up. Lonely is the man
Without love,